Billionaire's Instant Pride Part 21. Buong araw akong wala sa mood. Ang bigat ng pakiramdam ko at hindi ko alam kung gagaan pa ba to bago pa man lumipas ang gabi. Ayokong makita ang kahit na sino sa mansyon, kaya ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto. At laking pasasalamat ko na hindi ako inistorbo ng kahit na sino. Maging si Mr. Muller na siyang may-ari ng kwarto ay hindi nagbalak na kahit sumilip man lamang. Nakahilata lang ako sa kama at nakadidig sa kisame. Ang dami kong iniisip. Pero ang hindi talaga mawala-wala sa isipan ko ay ang naganap sa amin ni Mr. Muller. Masakit mang sabihin, pero isang malaking pagkakamali yun. Hindi dapat yon nangyari sa amin dahil liban sa hindi yon kasama sa napagkasunduan, malaki rin ang epekto nito sa akin. Pero yun na nga wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. The damage has been done. Nang tingnan ko ang oras ay malapit na palang mag-7 ng gabi. Kaya naman ay bumangon na ako at naghanda para maghapunan. Sinabihan kasi ako kanina ni Lolo Henry na sabay kaming magdi-dinner kasama na ang apo niya. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at baka sa mukha ko na hindi ako okay. Walang buhay ang mga mata ko at tila tinakasan ng kulay ang mukha ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago sinuklay ang buhok ko para kahit papaano ay umayos ang itsura ko. Pagkatapos ay bumaba na ako para magtungo sa hapag. Pagkababa ko ay nadatnan ko sina Lolo Henry at Mr. Muller na nanunood ng TV sa sala. Sabay pa silang napatingin sa akin nang mapansin nila ang presensya ko. Iha! Agad na tumayo si Lolo Henry, sabay lapit sa akin. How are you? Tanong niya nang makalapit sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang po, Kulo. Sagot ko sa kanya at pilit na humiti. Pagkatapos ay saglit kong tiningnan si Mr. Muller na nakatingin lang sa akin. Pagkatapos ay binalik ko na ang tingin ko kay Lolo Henry. Kumain na po ba kayo? Pag-iiba ko sa usapan. Not yet. Ikaw, gutom ka na ba? Marahan akong tumango. Opo pasensya na po kayo at nakatulog ako. Pagsisinungaling ko. Kumain na po tayo? Sure. Uriel had the maids cook us dinner. Tugon niya bago binalingan ng apo. Iyo, let's dine together. I'll pass. Busog pa ako, Lu Sagot niya sa matanda bago ako tinapunan ng tingin sabay baling sa pinapanood. Busog? Or you're just ashamed of what happened? Direktang sambit ni Lolo Henry kaya agad akong napatingin dito. You didn't even ask your wife about what she feels o kung may gusto ba siyang kainin. Dagdag niya at baka sa boses niya ang inis. Is that how you truly behave? Ha, iho? Lolo, it's fine. Nag-ausap na kami kanina at kinamusta na niya ako. Sabat ko na lang para maiba ang usapan. I'm sorry, Iha. Tama ka. Kumain na lang tayo. Anya kaya marahan ko na siyang hinila papunta sa kusina. Nasa kwarto na ako ngayon at kasalukuyang pinapatuyo ang buko. Hindi pa rin pumapasok si Mr. Muller, kaya hindi ko na mapigilang mapaisip kung ano ang nararamdaman niya ngayon, kung na-offend ko ba siya sa mga sinabi ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago ko binalot ang towel ang buhok ko. Akmang lalabas na sana ako para hanapin siya nang biglang bumukas ang pinto kasabay ng pagpasok niya. Kamuntik pang nagbangga ang mga katawan namin. Sir? Bulalas ko sabay tingin sa kanya. Are you going somewhere? Tanong niya sa akin. Mabilis akong tumango. Hanapin ko po sana kayo Sagot ko. And for what reason? Malamig niyang tugon. Kasi kanina pa kayo hindi pumapasok sa kwarto. Hindi niyo rin ako kinakausap kanina habang kasama natin ang lolo niyo.
Sagot ko sa kanya at hindi napigilang paglaruan ang sariling mga daliri. May nasabi po ba akong kinakagalit niyo? Tumingin siya sa akin at diretso sa mga mata ko. Don't give a damn about me, Christine. Just continue your act. Mabilis akong umiling sa sinabi niya. Alam kong tama naman ang sinabi niya, pero may parte sa akin ang hindi sumang-ayon. Hindi ko po kayang umakto na parang walang nangyari, sir. Sagot ko sa kanya. Kung may nasabi man ako na ikinagalit niyo, dala lang po yun ang nangyari sa atin. Dala lang po yun ang pagkawala ng pagkabirhin ko. Ikinuyom ko ang kamay ko dahil nanumbalik na naman ang bigat ng pakiramdam ko. Look, huminga siya ng malalim bago nasapo ang kanyang noo. Okay, I will not apologize for what happened. But I just want you to know that I have never intended to take advantage of the deal. To take advantage of you. Betting you has never crossed my mind. Paniwanag niya bago siya nag-iwas ng tingin. I know you hate me for telling you this, but it was really a mistake. And I can't take responsibility either. I won't. Because taking responsibility means genuinely making you my girl. And it's something I will never do. Matigas niyang dagdag. Marahan akong tumango matapos kong marinig ang mga sinabi niya. Pilit akong ngumiti kahit na sobrang diin na ng pagkakakuyom ng mga kamay ko. Don't worry, sir. Wala rin naman akong planong makasama ka ng totohanan. And I think you know the reason why. Matigas ko ring sagot sa kanya bago ako lumayo. Okay, it's good to know that things are clear between us. Anya bago umupo sa kama. By the way, I want you to go with Logan tomorrow and buy some stuff he'll bring to the beach. Po? Tugon ko. Lolo bukas sa 3-day vacation. Walang ganang sagot niya. He told me that it's to make you feel better. Iniisip niya na bumigat ang loob mo sa pagkakakancel ng honeymoon natin. I see. Okay, sir. Tugon ko na lang bago bumalik sa dresser para ituloy ang pagpapatuyo sa buko. At habang ginagawa ko yun, ay pansin ko ang pagtingin sa akin ni Mr. Muller. Nang sundan ko ang titig niya ay napansin kong sa may bandang dibdib ko siya nakatingin. At doon ko lang napagtanto na sumisilip pala ang suot kong bra dahil bagyang nakawangwang ang suot kong roba. Nang mapansin niyang nakatingin na rin ako sa kanya, ay agad siyang nag-iwas ng tingin bago tumayo at hinablot ang tuwalya sa may cabinet, sabay diretso sa banyo. Nang matapos ako sa ginagawa ko ay nagbihis na ako at pumunta na sa kama para matulog. Tumalikod din ako para hindi ko makita ang katawan ni Mr. Muller kapag lumabas siya ng banyo. Hanggat maaari ay iniwasan kong makita ng mga bagay-bagay na magpapaalala sa mga naganap sa amin sa eroplano. Ilang sandali lang ay narinig ko ang pagbukas at sara ng banyo, kasunod ng pagkalat ng halimuyak ng body wash ni Mr. Muller. Napakabango ng sabon o shampoo na gamit niya. Lalaking-lalaki ang dating. Sa tuwing naamoy ko ang bango nito ay agad na pumapasok sa isipan ko ang imahe ng pine trees at mint. Christine. Mariin akong pumikit ang tawagin niya ang pangalan ko. I know you're awake. Dagdag niya pero hindi pa rin ako nagmulat ng mga mata. Fine, just listen to me. I have something to ask. Narinig ko ang pagbuga niya ng hangin. At kahit hindi ko siya tinitingnan, ay alam kong nakatingin siya sa akin. Am I being too harsh on you? Hindi ko inaasahan ang tanong niya. Ayaw ko pa sanang imulat ang mga mata ko pero hindi ko na napigilan. Ibinuka ko ang mga mata ko pero nananatili sa kama ang tingin ko. Bakit yun naman po nasabi yan, sir? Mahina akong tanong. I don't know. It just crossed my mind. So tell me, am I being too harsh? Sagot niya. Hindi naman po sa ganun. But maybe you can try to consider what I feel, even just for a few times. Sagot ko bago siya sinilip. Nang makita kong may damit na siya ay doon na ako tuluyang tumingin. Alam ko pong napakalaki ng oportunidad na binibigay at ibibigay niyo pa sa akin. Pero sana maisip niyo rin po na ganun din ang nakukuha niyong oportunidad sa akin. Prangkang sambit ko pero sa may hinahong paraan. I'm sorry.
Anya bago siya lumapit sa akin at humiga na rin sa kama. I'll keep your words in mind. Good night. Walang emosyong dagdag niya kaya hindi ko alam kung sincere ba siya sa mga sinabi niya. Tumango na lang ako sa kanya bago tumalikod. Thank you, sir. Good night. Tugon ko at ipinikit na rin ang aking mga mata. Kailangan kong makapagpahinga ng maayos dahil bukas ay panibagong araw ng pagpapanggap na naman ang kahaharapin ko. Sana sa pagtulog ko ay maiwan na sa panaginip ko ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa akin. Na sana sa pagmulat ng mga mata ko ay kaya ko nang umakto na para bang wala lang nangyari. Dahil hindi na ako makapaghintay na matapos ang lahat ng to at nang makalaya na ako dahil pagod na ako.